Isang mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa nalalapit na paggunita ng 165th birth anniversary ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, muli nating binabalikan hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang mga paninindigan na ipinaglaban niya, tulad ng pagmamahal sa bayan, malasakit sa kapwa, at ang tapang na magsalita laban sa mga suliranin ng lipunan. Isa sa mga akdang nagbibigay buhay sa mga ideyang ito ay ang kanyang nobelang Noli Me Tangere, isang kwentong patuloy na ginagamit sa pagmulat ng kamalayan ng bawat henerasyon ng kabataang Pilipino. Mula sa nobelang ito, isinilang din ang itinuturing na longest-running play in Philippine theater history, na ngayon ay muling mapapanood sa isang bagong musical staging nito. Patunay ito na kahit maraming taon na ang lumipas, ang mga mensahe ni Rizal tungkol sa lipunan, pagkakaisa at pag-asa ay nananatiling mahalaga at makabuluhan hanggang sa kasalukuyan. Kaya't huwag kayong aalis sa hapong ito, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang award-winning playwright ng Cancer na nagbabalik sa entablado bilang Ibarra ngayon, si Ginoong Jomar Fleras. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang premyadong playwright at masigasig na development worker na si Ginoong Jomar Fleras. Magandang hapon sa iyo, Jomar, and welcome to Art to Art. Magandang hapon rin at maraming salamat at naimbitahan niyo ako rito sa inyong programa. Nagulat nga ako, first time mo sa aming programa. Balik tayo sa simula din kasi since first timer ka sa aming programa, kailan mo unang na-discover na storyteller ka pala? Ano yung mga early experiences na humubog sa'yo bilang isang manunulat? Nag-high school ako sa UP High and then laging meron mga creative writing na subjects, no? Na kasali ako rin yung one of the editors ng aming school organ, no? So doon nahubog yung aking pagsusulat. At in fact, doon ko rin sinulat yung Cancer. Nung 17 years old ako, fourth year student. Okay. Gosh! So, sinulat mo yung Cancer noong 1979. 1979. Ang gusto mong sabihin sa mga Pilipino noon, and now 47 years later, feeling mo ba pareho pa rin ang social cancer na itinutukoy ni Rizal sa kanyang original na nobela? Sa tingin ko kasi nagbabago lang yung dynamics, yung power dynamics. Kasi ang kalaban noon, yung mga Praile, yung mga Spanish. Ngayon, ang labanan ay mga local na, no? Although, syempre, nandun pa rin mga influensya ng dayuhan. Pero I think mas nakikita yung Noli Me Tangere
yung layers niya ng mga problema, ng mga characters, pare-pareho pa rin. At nakakalungkot isipin na parang walang tayong pinagbago, hindi tayo natuto, at yung mga alitan, yung mga tsismisan, yung mga siraan na nangyayari noon ay hanggang ngayon nangyayari pa rin. Totoo, totoo. At ngayon, almost half a century later, buhay na buhay pa rin ang cancer. Now, in its latest evolution as the musical, Ibarra ngayon. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit nakaka-relate pa rin ang younger generation sa theater masterpiece mong ito? Yung cancer, umpisa namin in-station sa CCP, parang laboratory theater yon. And then it focused on the student audience. Kasi gusto namin na mahikayat yung mga younger minds to join the theater, to value the theater. No? Hindi lang yung nasa alta sosyedad. Kasi ano yung CCP noon medyo elitist ang dating. So we wanted to bring it to the masses at saka sa mga estudyante, yung student appreciation. So in-stage namin cancer because part ng curriculum kasi ng mga estudyante right now sa high school na pag-aralan nila yung noli me tangere at el filibusterismo. Yes, yes. So pag nanonood sila ng cancer, mas lalo nila naintindihan at lalo nila na nabibigyan ng nakikita nila ano talaga nangyayari. Yung image ay nabubuo, hindi lang dun sa binabasa nila, mas na-appreciate nila yung mga thoughts and aspirations of Rizal. Okay. And this new staging, which opened last Thursday, June 11, at meron pang mga shows until June 21, correct? That's right. Okay. Yes. All right. So perfect timing dahil June 19 ang 165th birth anniversary ni Dr. Jose Rizal. So ano ang bagong mapapanood ng audience sa Ibarra ngayon compared sa original na Cancer? Mas matapang ba? Mas personal? Mas makabago? Nag-umpisa yung Cancer na straight play. Ngayon, in 2015, nag-experiment kami, ginawa namin musical. Pero yung pag-insert lang ng konting musika, no? Tapos yung 2024, ginawa namin siyang full musical with orchestration. Nakuha namin si Piolo Pascual na to play the role of Ibarra. No? So right now, ang mag-play ngayon ay si Derek Monasterio na. It was very successful. Nanalo siya ng Aliw Awards. So it garnered almost all of the musical awards ng Aliw. And then, I think sa kaso ni Piolo, nakita niya yung kanyang personal growth, no? And I think a lot of artists now with that kind of stature ng mga movie stars are mas gusto na bumalik sa stage para mag-iba yung discipline kasi iba yung discipline ng teatro eh. Totoo yun. At saka sabi namin sa kanya, kailangan mag-bonding ka with your cast because you carry the energy and they carry your energy. So dapat ganun kayo close na isang ano kayo. And at the end of the day, dapat hindi ka na nakikita na si Piolo Pascual. Nakikita ka na ikaw ay si Ibarra. And he was able to achieve that. Okay. And for that, he won the Awards Best Actor in a Musical. Ngayon, so ano pagbabago ngayon? Mas pinaiting namin yung relationship niya doon sa nangyayari sa atin. We try to connect it to problema nating bayan ngayon. Pero hindi naman yung parang parang protest way or anything like that. Kasi parang pinilit, kung pipilitin mo na iswak doon sa mga problema nating bayan ngayon. Pero mas gusto namin pakita na yung mga problema talaga natin ay na systemic siya, pero at the same time, nasa tao yon. Kung paano ka kumilos, no? Pwede kang to be defeated by your circumstances o pwede kang umangat dun sa mga problema na to. And I think isang major takeaway yan sa mga manunood ng Cancer ngayon or Ibarra ngayon na makita nila na
there's a light at the end of the tunnel. Hindi dapat tayo patalo sa ating mga problema. And in fact, that was the reason why yung both Noli Me Tangere and El Filibusterismo, they sparked the revolution. Many historians would really credit these two novels as the start of the Philippine Revolution against Spain. Yes, totoo. So, sino-sino yung bumubuo ng cast ng Ibarra ngayon at ng production at saka creative team? Ang gaganap na Crisostomo Ibarra ay si Derek Monasterio. Nagkaroon na siyang dating experience sa teatro at as a singer, as an actor. I think he's perfect for the role, no? And then ang aming director ay si Franny Zamora, ang aming musical director and composer si Jed Balsamo. As pinapalabas ngayon ito sa GSIS Theater, ito yung katabing building ng Senado. Yes, nagpalabas ang Ballet Manila doon maraming beses before. So kilalang-kilala ko yung GSIS Theater. At saan naman mapapunta yung proceeds ng palabas ninyo ngayon? Yung proceeds ng palabas ay pupunta sa Rise Against Hunger Philippines, no? Which nakikita ko yung logo sa inyong jacket. Yes, it's my own organization. Ako po ang executive director nito. At pupunta to sa mga school feeding programs natin. Kasi right now, may ginawang study ang PISA. It's an international study on yung learning capacity ng mga estudyante all over the world. Out of 81 countries, number 77 ang Philippines. Sa kulela talaga tayo, nakakahiya. Yung reading comprehension, yung math, yung gano'n. So, a lot of this could be traced back to nutrition. No? Marami sa mga estudyante they walk for 2.5 hours to go to school on an empty stomach. So, anong in-expect mo na matututunan nila kung papasok sila na gutom? So, nagkakaroon kami ng school feeding programs all over the country para supportan itong mga batang ito. Okay, so at this point in your life, you are very, very busy with advocacy work. May oras ka pa ba para magsulat? May tinapos kami na musical rin, yung El Filibusterismo, kasi play din siya. Parang kasunod. Okay. Ang title niya Simon. So ito yung part 2, sequel ng Noli Me Tangere. At ang gaganap dito si Aljur Abrenica, no? And balak namin ipalabas to mga July of this year. Oh, wow. Okay, aabangan natin yan. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang Palangka Award-winning playwright na si Jomar Fleras. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa Sining Biswal, inihahandog ng West Gallery ang exhibit na Disc.Cushion. Mula June 18 hanggang July 18, ipinapakita dito ang kakaibang paggamit sa mga patapon na compact disc para sa printmaking. Tampok ang mga obrang likha ni na Alina Macla Tadeo, Benji Torado Cabrera, Diana Aviado, Plet Bolipata, Don Cuswanco, Elmer Borlongan, Jojo Barha, Luigi Azura, Angelo Magno, Mars Bugawan, Noel El Farol, Pandy Aviado, Pauline Alvarez, Soler Santos, Taj Hassan Asinas Tadeo, Anton Villaruel at William Matawaran. Ang West Gallery ay matatagpuan sa 48 West Avenue, Quezon City. Sa kultura, patuloy na makikita ang exhibit na Art Deco, Modernity and Design in the Philippines 1925-1950 hanggang October 25 sa Gallery 7 at Gallery 10 ng National Museum of Fine Arts, P. Burgos Avenue, Ermita, Manila. Ang extension ng exhibit ay ipinahayag kamakailan ng National Museum of the Philippines. Makikita dito ang creative at industrial spirit ng Philippine Art Deco sa pamamagitan ng architecture, furniture, photographs, industrial items,
crayons at iba pa. Tampok ang mahigit sa 300 objects mula sa 40 collections na karamihan ay makikita pa lang sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon. Samantala, inaanyayahan ng HABI, the Philippine Textile Council, ang mga nais lumahok sa 9th Lourdes Montinola Piña Weaving Competition at sa 5th Eloisa Quizon Gomez Abaca Weaving Competition. Ang mga patimpalak ay naglalayong ipagdiwang at isulong ang paglikha ng Philippine hand-woven textiles. Bukas ang mga ito sa mga Pilipinong naninirahan sa Pilipinas. Para sa kumpletong detalye, maaaring bumisita sa website na www.habifilipinetextilecouncil.com o sa social media accounts ng HABI Council. Sa August 15 ang deadline ng pag-submit ng mga entries. Ang awarding ceremonies ay isasagawa sa 16th Likhang HABI Market Fair sa Space 1 Ayala, Makati City sa October. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang prize-winning playwright na ngayon ay executive director din ng Rise Against Hunger Philippines na si Jomar Fleras. Jomar, outside of theater, nagkaroon ka din ng malalim na interes sa wellness, spirituality at eventually nga sa development work. Paano nag-connect ang art, faith, and service sa personal journey mo? I think I took a hiatus after working so hard on a previous NGO kasi yung group namin nasa reproductive health, family planning, and then yung time na yun, wala na mga funding for family planning kasi hindi naging priority ng government during the time ni Gloria Arroyo. So a lot of the mga NGOs nagsara na lang kasi parang it was an uphill battle. Okay. No? So I wanted to go to wellness because I love going to the spa. No? Actually, ano yun parang misnomer yun na pag may spa ka, you enjoy the spa. Hindi, that's far from the truth. I mean, like, may time na papamasahe ako, tapos biglang may darating ng customer, tapos, wala tayong therapist, never mind na lang ako, doon na lang cut. So, parang so, wellness for me and the arts is, ang ginawa namin yung hilot. No? Kasi, that was our advocacy. We organized this Spa and Wellness Association. Tapos ang advocacy namin to promote hilot. Nakipag-coordinate kami sa Department of Tourism that will require all yung mga hotel spas, yung mga top spas to include hilot in their menu of options. No? And in fact, it was very successful because a lot of the foreigners mas gusto nila i-try yung local. Yes. Kasi pag sa Swedish massage, parang I can get this anywhere, no? Yeah. Pero pag sabi ng hilot, iba. And it's very mystical. Hilot is very mystical. It's very, very cultural. And there's an art form there. Even we taught how to do the massage in an artful way using banana leaves, coconut oil, virgin coconut oil, and even the strokes it's like a dance, no? Na dapat meron siyang rhythm, you feel one with the client, no? We even went as far as promoting this sa mga
international exhibitions. We promoted this in Russia, Okay. in Japan. Yung Japanese nagpunta dito, nag-aral sila ng hilot. They called it Japanese hilot. And it's doing very well in Japan right now, yung okay. Japanese hilot. Aha. So na-export na din pala natin ang hilot, Yes. no? Ito yung pinaka-achievement namin as an association, ng Wellness Association. Yung promotion of hilot. In fact, even with Tesla, may hilot massage. No? Because before, we did research on different methodologies of hilot. Iba-iba. May iba doon, laway, iba yung tawas, iba yung... pero sabi namin, hindi naman to gusto ng mga foreigners na or guess na lalawayan ka. Oo nga naman. Oo. Sabi namin, Yung parang coconut hindi- oil, okay ba? Oo, coconut oil, sabi namin. So, inano namin, we made our own out of the different modalities. Yeah. Pinagsama-sama namin sila into something that we can be proud of Yeah. internationally. Okay. But maraming kabataan ngayon ang naghahanap ng purpose at of course success sa buhay. Ikaw bilang isang artist and development worker, paano mo ma-define ang purpose and success? And what gives you the most fulfillment at this point in your life? I think ang artist kasi dapat hindi siya separated from reality. I don't believe na you're in your high tower and then creating your art. Dapat it should go down to the people. It should be culturally appropriate. It should touch people. No? I don't believe na gagawa ka lang ng artist for your own sake, dapat and I think art that's really successful are the forms that are able to touch people. Yeah. Okay. Sa Rise Against Hunger Philippines, mabigat ang issue ng hunger and child stunting na hinaharap ninyo. So ano ang pinaka-heartbreaking o pinaka-life-changing story naman na tumatak sa'yo while working for this advocacy? Do you know that 95 Filipino children die daily because of hunger? No, I did not know that. That's according to UNICEF. It's death that can be averted. I think it's unethical, it's immoral that we allow this. Na meron namang resources, no? Pero nakikita natin na yung government resources are not being used to help these children. Stunting dito is 1/3 of Filipino children are stunted. Ang stunting, hindi lang sinasabi yung bansot, no? Hindi tayo genetically bansot. It's because of the nutrition, no? Kaya meron tayong first 1,000 days that you have to feed the children, even the mothers from conception. Because that's when the brain develops. Yes. The first 1,000 days of a child's life. Pag di na-develop yun, that leads to mental retardation. So ano mangyayari? Can you may after the future Filipinos are functionally mentally retarded. So, that leads to bad governance. They make bad choices. They give birth to children who are also malnourished. And the cycle of continuous kung hindi natin tutudukan ito. Totoo. I mean, kapag tinitignan mo sina Ibarra at Rizal na parehong naniniwala sa edukasyon at pagbabago ng lipunan, paano mo nakikita ang paggamit ng theater, art, and storytelling para labanan ang misinformation, apathy, or hopelessness na nararanasan natin ngayon? Ang sabi ni Rizal, kung walang edukasyon, walang pag-asa. No? Kaya nga, hindi siya tinatawag na revolutionary. He's more of a reformist actually. He was a reformist. Because ang gusto niya, nagpatayo, isa nobela ng Noli Me Tangere, nagpatayo siya ng eskwelahan. No? Pero of course, yung mga praile, kinalaban siya dito. No? Na-threaten sila. Pero sabi niya, hindi aangat ang ating lipunan kung mananatiling mangmang yung mga tao. No? Kaya gusto niyang i-educate yung mga tao. Because that's when, a lot of opportunities open for you, na nabubuksan kaisipan mo sa realidad.
and you can make a better life for yourself and your family. Correct. We are commemorating the 165th birthday of Dr. Jose Rizal on June 19. So, ano ang message mo sa kabataang Pilipino tungkol sa malasakit, bayanihan at pagiging bahagi ng pagbabago ng bansa? Yung a few days ago, nag-attend ako ng yung anniversary ng Angat Buhay, and Lenny Robredo was there. I don't know if I could mention or sabi niya, yung hope lives because we refuse to embrace the darkness. Parang ganon, no? I think continue tayong umaasa, no? Art can be that. It gives us hope. It gives us, because we don't want to accept yung ating realities right now na hanggang dito na lang tayo, no? And it can open a lot of doors. It can open our minds, our hearts, no? And parang, how should I say this? Na yung art, again, should give us that aspiration, no? Na pwede pang maging mabuti tayo. That aspiration and inspiration. Yes. Oo. So sabi nga ni Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Paano natin pwedeng tulungan ang mga kabataan natin through Rise Against Hunger Philippines? And how can our listeners and televiewers contact Rise Against Hunger Philippines and maybe help? Yeah. Well, madaling paraan punta kayo sa Facebook page namin, Rise Against Hunger Philippines. Make sure lang na may Philippines because we have international offices also. No? I see. We're present in 6 countries. So then you will look at you will see there regularly sa SOCMED namin, yung mga activities namin, and we welcome volunteers. You just write to us and we'll see if there's a niche in kung saan pwede kayo makatulong, makavolunteer. And of course, maaari silang makatulong by watching Ibarra Ngayon. Tama po yan. Yeah, so sa GSIS Theater ito hanggang anong date? June 21. Hanggang June 21, ipapalabas sa GSIS Theater. And you can get tickets through Ticket World and Ticket to Me. Ticket World and Ticket to Me. Okay. So maraming salamat, Jomar, sa pagbisita mo sa aming programa. And of course, more power to you and your advocacy and Rise Against Hunger Philippines. Sana hindi to first and last. Yes. Babalik ka dito sa amin. Yes. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuhay Lizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.